Sinasamba kita, tanging ikaw lamang ang Panginoong karapat-dapat sambahin. Jesus, pangalan mo ang laging sasambitin. Purihin ka, Jesus. 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 Ikaw ay Yeah. Praise God. Isang pinagpalang hapon sa ating lahat. And welcome ko ngayon kayong lahat sa gawain ng ating Panginoon ngayong linggo. Binabati ko lahat ng umattend ngayon, Sunday, at maging sa mga nanonood sa atin sa live streaming. And lahat po kayo ay inaanyayahan ko na i-like, i-share ang ating live streaming sa Facebook. Nang sa ganun na yung makaparinig din ng ating minamahal sa buhay, ang ating pamilya. And tayo po ay dadako na sa ating gawain. Palakpakan po natin ang isang malakas ang ating Panginoong Jesus. Lahat po tayo tumayo. Yes, Lord. Palakpakan po ulit natin ang ating Panginoong Jesus. Yes, Jesus. Lord, maraming salamat, Lord, sa linggo na itong binigay niyo sa amin, Lord. Isang buong linggo, Lord, na prinotektahan niyo po kami, Lord. Nag-provide kayo sa lahat the needs namin, Lord. Binigay niyo lahat, Lord, na kailangan namin, Lord. From Monday to Sunday, Lord, prinotektahan niyo kami, Lord. Maraming salamat sa walang sawang blessings, Lord. And Lord, we ask for your forgiveness, Lord, sa lahat ng kasalanan na ginawa namin, Lord. Ito man ay intentional o hindi, Lord. Kami humihingi ng tawad, Lord, at sinusuko namin sa iyo lahat ng kasalanan na nagawa namin, Lord. We ask for your forgiveness, O Lord. And this time, Lord, kung ano man yung mga merong karamdaman ng mga tao na nandito na nagpunta sa church ngayon, Lord, we declare healing, Lord. And Lord, fill this place with your Holy Spirit, Lord. Fill this place, Lord, with your Holy Spirit, Lord. In Jesus' name, Lord, gabayan niyo ang bawat isa sa amin, Lord. We declare great healing, Lord. Lord, we declare, Lord, every anxiety, Lord, dito we cancel it, Lord. Lahat ng depression, Lord, inaalis namin sa mga tao ito, Lord, with your holy presence, Lord. Lord, to you belongs all the glory, Lord, the praises, Lord, and adoration, Lord. In Jesus' name, Lord. Now everybody say, Amen. Yeah. Now you're wondering kung bakit ako nakakanan kanina ba nagpe-pray tayo. Pinaghahandaan ko lang sa tatawag po yung ating worship leader na si Atel. Yan. Worship you today, O Lord God. Come on, young people. Open your hearts. Itaas natin ang ating dalawang kamay. Close your eyes, young people. Welcome you, O Lord God. We welcome you, O Lord God, in this place, O Lord God. Fill this place, O Lord God, with your presence, O Lord God. Come, Holy Spirit, fill this place, fill our hearts, move mightily in our lives. Worship you, O Lord God. Worship you, O Lord. Diyos, ikaw ang tunay na dakila.
sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mo lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos
magliwanag ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Hesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Aming Ama. Aming Ama. Aming Ama. Yes, Jesus. Patuloy, O Lord God. Ikaw ang madakila, O Lord God, sa bawat buhay, O Lord God, ng mga kabataan, O Lord God, na narito ngayon, O Lord God. Ikaw ang makilala, O Lord God. Ikaw ang makita, O Lord God. Ikaw ang magliwanag, O Lord God, sa bawat buhay, O Lord God, na narito ngayon, O Lord God. Thank you, O Lord God. Thank you, O Lord God. Ikaw ang dakila, O Lord God. At sa'yo namin binibigay, O Lord God, lahat ng papuri, pagsamba, pagdakila sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. 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 Yun, isang pinagpalang hapon muli, mga kabataan. At I believe na ang bawat isa ay nagagalak at excited na magpuri sa ating Panginoon. Amen ba? And I believe na ang bawat isa ay handang magpasalamat kay Lord. Amen ba? Sige nga, pakisabi sa katabi nyo na I am very grateful and thankful for the Lord. Amen. Amen. Isang malakas na palakpak para kay Jesus. Come on! Ating mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan anong dahilan kung bakit ako'y
God. We are happy to give you praise, O Lord. Yes, Lord. Yes, Jesus. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God. We are very much thankful, Lord God. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God. Yes, Jesus. Thank you, Lord.
Sa mga araw, O Lord God, palagi ka namin kasama, O Lord God. Hindi mo kami iniwan, O Lord God. Sa araw-araw, O Lord God, kahit noon, O Lord, nandyan ka. Lagi ka mo kami sinasamahan, O Lord God. Even before, O Lord God. Maraming salamat, O Lord God, sa patuloy na pagmamahal, O Lord God. Maraming salamat, O Lord God, sa pagsama, O Lord God, sa peace, O Lord God, sa kapayapaan, O Lord God, nararamdaman namin, O Lord God, tuwing nasa presensya. Tuwing nasa presensya mo, O Lord God. Maraming salamat, O Lord God. Maraming salamat, O Lord. All the glory, O Lord God. All the praises, O Lord God. All worship, O Lord God, belongs to you, O Lord God. In the name of Jesus, everybody say, Amen. Muli, tinatawagan po natin ang ating MC na si Kuya Brandon. Hallelujah, praise God. And napagpala po ba ang lahat dito? Amen? Wina-welcome ko nga po pala yung mga bagong dumalo dito sa ating Youth Sunday service na in-invite ni Kuya Jello at ni Ate Sheena. Shinza, I'm sorry. Kaway-kaway na lang po pag natawag po yung pangalan ninyo. Si Kuya Josh, si Hipulan. Ayan. At si Ate Aliyah Machobar. I'm sorry if mali yung pagkakabigkas ko. Welcome po sa ating Youth Sunday service. And konting recap lang po about dun po sa tinuro ni, or ang naging topic natin last Sunday, dun sa sinabi po ng ating youth coordinator na si Kuya Jeric, na ang soul sickness is, I mean, kapag nagkasakit ka, hindi mo siya agad masasabi na nagkasakit ka physically. Ang una pala nagkakasakit sa atin is ang ating kaluluwa. And bago natin maramdaman lahat ng bagay na yun, gaya nga po ng sabi, sa kaluluwa muna siya nararamdaman. So basically po, lahat po ng karamdaman, lahat ng anxiety natin, lahat ng depression po, is nagsisimula yan sa kaluluwa natin. So before natin maramdaman yun, galing po sa kaluluwa natin. And inaanyayahan ko po ang lahat na yumuko at pumikit. Let's continue to feel the presence of God. And let's welcome the presence of God in the form of His servant, our youth pastor, Rene Lu Aporilio. Sige, patuloy tayong yumuko at pumikit. Tayo ay manalangin sa ating Panginoon. Salamat po, Ama, sa hapon pong ito. Kinikilala po namin, Panginoon, ang iyong kilos, Lord God, sa kalagitnaan po namin, Lord. Matagal na panahon, Panginoon, ay
Dumarating, Lord God, ang pagkakataon sa aming buhay, Lord God, na minsan, Lord God, sa aming buhay ay nakakalimutan naming magpasalamat sa iyo, Lord God. Sa mga bagay na tinatanggap namin, Lord God, didalangin man namin o hindi, Panginoon, ibinigay mo pa rin ito, Lord God, sa kabila po, Panginoon, ng aming kakulangan bilang isang tao, Lord God. Narito pa rin kami, Lord. Nagpapatuloy ang aming buhay. Truly, Lord, we're not just God of many and second chances, but you also the God of new beginning, Lord God. Anytime, O Lord God, once ang tao kami, Lord God, ay nagbalik loob sa iyo, Lord. Kung paano, Panginoon, excited, Lord God, ang mga taong nasa paligid. Mas excited ka, Lord God, na patuloy naming makilala ka, Lord God. Hindi, Lord God, sa pamamagitan ng anumang uri ng turo na galing sa mundo, kundi isang turo na galing sa iyong salita, O Lord God. Kaya po, Panginoon, sa hapon pong ito, we continually ask, Lord God, your presence in this place. Ang mga kabataang narito, Lord God, ay iba-iba, Panginoon, ang kalagayan, O Lord God. May iba, Panginoon, ay nasa kaligitnaan ng pagsubok, suliraning financial, emotional, spiritual, O Lord God, about sa kanilang pag-iisip, O Lord God, sa relasyon sa pamilya, sa mga magulang, O Lord God. Sa hapon pong ito, Panginoon, allow us, O Lord God, today, O Lord God, be renewed, Lord God. Change our hearts, Lord God. Give us new mind, O Lord God, new heart, Lord, upang sa ganon ay patuloy ka naming maunawaan at makilala, O Lord God. Sa hapon pong ito, Lord, salamat po, Panginoon, and we give you all the highest glory, praises, our worship, and thanksgiving in the name of Jesus. Take over, Holy Spirit. Salamat, Lord. Ito pong aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kabataan. Sige, malakas na palakpak sa ating Diyos. Come on! Amen. Salamat sa ating Panginoon, no? Pakisabi sa iyong katabi ay mukha mo pa lang ay pagpapala na. Amen. Ayan. Tingnan mo ang katabi mo kung mukha bang pagpapala yan. Tanggalin mo yung onti yung face mask para makita naman ang ngiti ng iyong katabi, no? Salamat sa ating Panginoon at mga kabataan, no? Habang tayo ay sumasamba kay Lord kanina, no? Alam nyo, isa sa mga bagay na bunga ng ating pagkakilala kay Lord, bunga ng ating pagkakaroon ng relationship kay Jesus Christ, hindi siya basta sumama ka na umattend ka lang dito sa church. Yung bunga ng ating relationship kay Lord, sa ating Panginoon, ay napaka-imposible na pagkatapos nating makilala si Lord, ay hindi tayo matutong sumamba. Amen ba? Dati, kapag tayo ay magsisimba, noon nung ating nasa old life tayo, o kung ngayon man ay nag-uumpisa pa lang tayo kay Lord, napakababaw lang ng dahilan ng pagsisimba natin. Tama ba? Dati, pag magsisimba ka, ang dahilan mo, bago yung sapatos ko sisimba ako ngayon. Diba? Sino yung gano'n ang isip dati? Pag bago ang gamit, bago ang damit, bago ang sapatos, sige, bago yung gamit ko bago yung damit ko, magsisimba muna ako. O kaya, ay, sobrang masama na ako, magbabawas nga ako ng kasalanan Diba? Ganon tayo, lalo na ang mga kabataan. Ganon tayo. Pag nararamdaman na natin, parang sobra na pala yung pagiging masama ko. Teka nga, next Sunday nga magsisimba ako kasi para mabawasan naman to. Para may plus points ako sa langit. Amen? Diba? Ganon tayo mga young people. Pero nagulat ka na habang tayo ay nagpapatuloy kay Lord, first time mo sa church, regardless kung nga nagpapatuloy ka ngayon o ilang taon, ilang buwan ka na sa Panginoon, nagugulat ka habang tumatagal ang panahon. Sumasama ka dito na sumasamba kay Lord at hindi ka late. Natututo kang
bang magtaas ng kamay? The very first time nga na umaten ako dito ng church, pinakadulo yun. Sabi ko, ang ingay-ingay ng mga tao dito sa unan. Tataas kamay, ngingiti, papalakpak, tapos mamaya malungkot na naman. Sabi ko, parang mga baliw yung mga nasa unahan dito. O sinabi ko talaga siya, sabi ko, parang kakaiba yung nandito. Minsan papalakpak tayo. Tama ba, young people? Hindi karaniwan sa atin yung ganong pakiramdam o yung senaryo na nangyari, lalo na kapag first time ka. Tama ba? Isipin mo, bakit kaya yung mga tao na sa unan, grabing iyak nila kay Lord? Siguro grabe yung kasalanan nila. That time nung nag-i-start ako nun sa church, sabi ko, grabing iyakan ng mga tao dito sa unan. Siguro grabing sama nila. Isip ko yun, di ba? Pero nagugulat ka habang ikaw ay nagpapatuloy kay Lord, habang ikaw ay sa Sunday service, nakikilala mo yung mga kapatiran sa church, si Pastor Rudy, yung mga kabataan, nagugulat ka na lang, nakikilala mo na din ang Lord, nakikilala mo na din ang sarili mo. Alam nyo ba mga kabataan, na hindi natin kilala talaga lubusan ng sarili natin? Amen ba? Kaya nga sa Facebook kanya-kanya tayo ng mga mukha-mukha doon, kanya-kanya tayo ng labas ng mga bagay na ikakasaya natin, mga bagay na minsan feeling sad, feeling blessed, feeling sad. May mga ganun tayong output bilang isang kabataan. Minsan sa selfie ka, kunyari feeling happy, pero pag uwi sa bahay, magkukulong sa kwarto, umangaw-ngaw ng iyak dahil nalungkot. Di ba may mga ganun tayong momentum bilang isang kabataan. At mga young people, that is normal, especially kapag ikaw ay wala sa Panginoon. Dahil kasama ng pagkakaroon natin ng old life, yung buhay na sumusuway tayo kay Lord, na wala tayong relationship kay Lord, ay napaka-imposibleng mag-enjoy ka dito sa lupa nang wala si Lord. Amen ba? Dati, tayo, katulad nga ng lagi nitong tinatopic natin ngayon, ang kahalagahan ng pagkakaroon ng, yung kahalagahan ng pagpapahalaga nga ng ating mga kaluluwa. Dati, isip natin, yung kaluluwa, wala lang yan sa atin Pag namatay ka na, tsaka mo na siya poproblemahin kasi buhay ka Tama ba? Pakitingin nga yung katabi mo kung buhay pa. Amen? Hindi pa kaluluwa kasi walang nag-amen Amen ba? Ayun, akala ko puro kaluluwa na lang yung nandito At sa mga nakaraang napag-usapan natin, mga young people, pinag-usapan natin nung nakaraang Sunday, yung last topic natin na our soul can be healed o ang ating kaluluwa ay magagamot lang at gagaling lang doon sa tinatawag na soul sickness ay sa pamamagitan lang ng Lord. Kasi nga, 'di ba, yung ating katawan, ating physical na katawan, itong pinapaganda natin, pinapaputian, yung kinukuskus mo na pilit mong pinapaputi. 'Di ba? Yan yung tinatawag na human body. Kumbaga sa posporo, ano bang tawag doon sa kaha ba 'yon? Yung kaha ng posporo, physical lang yan yung ating human body. Pero yung totoong ikaw, yung totoong nasasaktan, nagmamahal, nalulungkot, nagagalak, natutuwa, yan yung tinatawag na soul o yung iyong kaluluwa. Kaya itong human body, ang soul natin, ang pinaka-temporary na bahay niya lang, itong katawan natin. Temporary, pakisabi sa iyong katabi, temporary ka lang. Yung kaluluwa mo, temporary lang. Dito sa iyong sa katawang lupa. Kasi nga, yung ating human body, isang araw, babalik siya saan? Babalik siya sa tinatawag na, saan siya babalik? Babalik ba siya sa kwarto pag namatay ang isang tao? Babalik sa sa CR para manakot? Hindi. So yung ating katawan ay dahil nga tayo ay limited lang yung ating physical na katawan, isang araw ay babalik siya doon sa kung saan siya nanggaling. Sabi dito, mga kabataan, basahin ko lang ng saglit,
Sabi rito sa Ecclesiastes chapter 12 verse 7, sa Tagalog ay mga ngaral chapter 12 verse 7, alalahanin mo siya bago manumbalik sa alabok ang ating katawang lupa at ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. So ibig sabihin yung ating human body, yang inaalagaan mo, pinapaputi mo, nililiguan mo araw-araw, ay isang araw, pabalik siya dun sa tinatawag na alabok o yung lupa. Dahil tayo ay galing sa alabok, dahil tayo ay galing doon sa pinanggalingan talaga natin from the start kay Adan, doon siya ginawa ng Diyos, doon din tayo babalik. Pero makinig kayo mga young people, mga kabataan, mga kapatid, yung ating soul ay walang hanggan. Dahil galing siya kay Lord, dahil galing siya sa walang hanggang Diyos, yung soul mo ay walang hanggan. So yung katawan mo, pabalik, yan yung iiyakan, bait-bait pa naman ito nung buhay pa. Tapos nung buhay, hindi sinasabihan na mabait no? Di ba, agad ayos-ayos pa naman itong tao na to. Ang bait-bait na itong bata na to. Yan, yung ililibing, ibuburol, mabubulok. Pero yung soul mo, ulitin ko, dahil galing siya sa Diyos na walang hanggang Diyos, yan ay walang hanggan din yung kaluluwa. Kaya nga mga kabataan, bakit natin i-share dito na kailangan natin i-take care yung ating inner self. Ulitin ko, yung inner self, yung iyong kaluluwa, na higit mong pangalagaan kaysa doon sa iyong physical na katawan. Hindi ko naman ibig sabihin, Pastora, ibig sabihin, hindi na pala ako maliligo. Inner lang to pala di ba? Hindi. Dahil kung paano ang iyong katawan, mga kabataan, ang iyong kaluluwa ay kailangan maging malinis. Siyempre, yung human body mo ay kailangan din maging malinis dahil sila ay konektado. Amen? Nakakatawa, no? Dati inisip lang natin na physical lang to, kakain lang ako. Pero nung ikaw ay nakakilala kay Lord, nagugulat ka na hindi lang pala sa pagkain, sa pera, sa bahay, sa mga bagay na dito sa sanlibutan, ang magiging dahilan para tayo ay mabuhay. Dati, yun ang isip natin, ay para maging masaya ako, magkaroon ako ng masaganang buhay, dapat magkaroon ako ng maraming pera, mabusog ako, magkaroon ako ng magandang girlfriend, gwapong boyfriend, ng asawa, ng pamilya, para sumaya ako. Pero hindi pala yun ang nagpapasaya sa isang tao. Dahil kung paano ang human body natin ay nangangailangan ng pagkain, ganun din ang iyong kaluluwa. Kailangan din ng pagkain, which is yung Word of God. Kaya papansinin niyo mga young people, mga kapatid, kahit gaano kalusog ang isang tao, lusog siya. Ginamit ko na yung word na malusog, hindi mataba kasi pag mataba, sometimes hindi malusog. Kahit malusog ang isang tao, nag-exercise siya, araw-araw siya nag-exercise, kumakain siya ng mga healthy foods, kahit parang may pera naman siya, maayos ang kanyang environment, may maganda yung kanyang lugar ng pagtatrabaho, ng pamilya, pero magugulat ka, bigla siya nagkakasakit. Bakit? Dahil hindi natin maitatanggi mga kabataan na ang ating soul at ang ating physical na katawan ay konektado. Inseparable, ibig sabihin, hindi pwedeng ang inaalagaan mo lang ay ang physical na katawan pagkatapos wala kang pakialam sa iyong kaluluwa. Sometimes tayong mga kabataan, isip lang natin, ang buhay, katulad ng sinishare ni Pastor Rudy, akala natin ang buhay, mag-aaral lang tayo. Sino nag-aaral dito? Taas ang kamay. Marami tayo kayo pala, mga nag-aaral. So, nag-aaral, lumalaki ka na, syempre nag-aaral ka, pagka-college, magtatrabaho, tapos magtatrabaho, mag-aasawa ka na, tapos magkakaroon kayo ng anak, tapos yung anak mo magkakaroon ng apo, tapos pagkatapos nun, what's next? Yun ba ang buhay na akala natin dito sa mundo?
Dahil kung doon lang tayo titingin sa mga buhay na pansamantala, temporary lang, magugulat ka, aabutan ka ng kamatayan. Sabi sa Bible, sa Hebrew chapter 9 verse 27, na minsan lang mamatay ang isang tao pagkatapos paghuhukom. Ibig sabihin, oo nga, nakagraduate ka nga, nakapag-aral ka ng maayos, nagkaroon ka ng sandamakmak na pera, ang dami mong kayamanan, maraming yung anak mo, may asawa ka, maayos. Pero nung ikaw ay inabutan ng kamatayan, nagulat ka, humarap ka kay Lord. Lord, ang bait ko nung nasa lupa ako. Actually, nag-o-offering nga ako sa church natulong ako sa aking kapwa. Alam nyo, young people, walang mabait sa langit na mapupunta. Sabi sa Bible, yung mga tumanggap na nampalataya lang ang siyang mga ituturing na mga anak at bibigyan ng karapatan bilang maging anak ng Diyos. Walang sinabi na mabait dahil maraming magnanakaw ang may bait sa puso. Diba? Maraming mga nagnanakaw na tatay, bakit nagnanakaw ka? Kasi po, wala na po kaming makain sa bahay Diba mabait yon? Pero hindi ibig sabihin sila ay makakapasok sa langit. Ibig sabihin, yung mga taong tumanggap lang kay Jesus Christ ng totoo sa kanilang puso at binago ng Lord sa yung kanilang puso, naging Kristiyano, legit Christian, diba? Na dumadalo sa church, sumasamba, at nagpapatuloy sa kanyang personal relationship kay Lord. Amen ba? Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Praise God. So yung human body na meron tayo, mga kabataan, kapag yan ay nagkaroon ng sakit, kapag yan ay nagkaroon ng problema, meron tayong tinatawag na mga artificial solution. Diba? Alam nyo ba yun, mga kabataan, pag ikaw ay nagkaroon, nawala ng paa, kapag ikaw ay nawala ng kanang kamay, na mga bagay na meron ka, yung tinatawag na artificial solution, yung bibigyan ka ng kapalit doon, kapalit na parte ng iyong katawan, pwede yun sa katawan. Pero paano kapag ang iyong kaluluwa ang nagkaroon ng sakit? Paano pag ang iyong puso, paano pag ang inner self mo, na dati na empty, walang pag-asa, na you are questioning God. Isa to nga, mga kabataan, yung pinag-uusapan natin ay soul sickness. Ano ba yung mga nangyayari sa mga taong may soul sickness? Una, yung wala ka ng pag-asa, hopeless ka na, wala ka nakikitang mabuti at positibong bagay sa paligid mo. Kahit may pera kayo, nasa maayos ang paligid mo, wala ka ng pag-asa. And the worst, you are questioning if totoo ba talaga ang Diyos o hindi. Kaya mga kabataan, napakahalaga na matutunan nating alagaan ang ating kaluluwa. Dahil kung paano yung pisikal ay nangangailangan ng pag-aalaga, yung ating kaluluwa ay napakahalaga rin. Marami, kanina nga nung isang araw nga nagre-research nung last Sunday na napag-usapan natin about sa suicidal thoughts, yung pagkakaroon ng isip ng isang tao ng pagpapakamatay. Hindi natin maitatanggi na sa bansang Pilipinas ay talagang marami tayong nababalitaan. Amen ba? Mga young people, may mga kaibigan tayo, mga makakilala na magugulat ka na lang kung sino talaga yung pinaka-masaya doon sa barkada, yun ang pinakamalalim ang lungkot. Kung sino yung palatawa, madalas, siya yung nangunguna ng tawanan, ng joke, ng mga biruan, regardless kung ano mga biro yan, kadalasan sila ang pinakabasag. Sila yung pinakasira, yung kanilang kaluluwa, grabe nilalamon ng kalungkutan, grabe yung emptiness. Kaya nung isang araw, alam nyo mga kabataan, habang nagpapatuloy tayo dito sa pag-aaral natin, nung isang araw nga ay inisip ko, grabe pala talaga ang common problem ng maraming bansa dito doon sa mga suicidal cases. Grabe, maraming tao, bansa ang nagkakaroon ng mataas na rate
ng pagkakaroon ng suicidal thoughts at yung mga nangyayari na ngayon, especially yung mga bansa na kilala. Doon nga sa South Africa, yung Japan, yung South Korea, nagulat ako, sabi ko, oo nga no, yung South Korea na ang mga kabataan ay humaling tayo, ako noon, diba? Yung tuwang-tuwa tayo sa mga magaganda, tuwang-tuwa tayo sa mga sayaw, sa mga movie, sa mga drama series nila, ang gagaling, parang ang perfect ng mga Koreans. Tama ba? Pero magugulat ka na pang-apat sila sa lahat ng bansa na merong grabeng mataas ang rate ng suicidal. Isama na natin dyan yung na-share ko matagal na panahon na yung model sa Amerika na si Bella Hadid. Yun ay isang sa mga expert, ang kanyang face ay perfect. Pero magugulat ka, isang araw na lang ay nag-share siya sa Instagram, sa IG, na nilalamon siya ng grabeng depression. Ibig sabihin, kahit gaano kaganda ang sitwasyon mo, ang itsura mo, ang kalagayan mo, financial, sa mga taong nasa paligid mo, hanggang ang iyong kaluluwa ay walang connection kay Lord. Makikita mo na lang ang sarili mo isang araw, grabe na ang iyong lungkot. Kaya totoo yung sinishare ni Pastor Rudy, hindi natin pwedeng dayain si Lord. Tulad ng sinabi sa Bible, hindi natin pwedeng dayain ang Diyos. Malalaman mo lang, sabi ni Pastor Rudy, na laging sinishare sa mga young people, malalaman mo lang kung totoo kang masaya sa buhay mo sa mga panahong ikaw ay mag-isa lang. Dahil sa harapan ng mga kaibigan mo, sa harapan ng maraming tao, masaya ka. Pwede mong i-fake yung sarili mo. Pwede mong i-fake yung mga taong nasa paligid mo. Pwede mo sabihin, okay lang ako. Okay, ganun lang talaga yung buhay. Ganun talaga. Wala tayong magagawa. Pero deep inside, in your heart, ay grabe na yung emptiness na nararanasan mo. At ayun yung soul sickness, mga young people. Kaya napakahalaga na matutunan natin dito, mga kabataan, na napakahalaga sa harapan ng Panginoon itong buhay natin. Mas mahalaga at pinahalaga ng Diyos yung ating kaluluwa. Dahil itong human body, yan ay isang araw mawawala, pero yung kaluluwa mo, yan ay eternal. Kaya kapag ang isang tao ay nagkaroon ng malalim na relasyon kay Lord, na born again, naging Christian, siya ay nagkaroon ng malalim na relasyon kay Lord, siya ay tumanggap sa ating Panginoon. Etong eternal na to, isang araw, kapag ikaw ay namatay, pupunta ka, dun ka naman dadalhin ng Lord sa langit, which is nandun yung eternal life. Pero kapag na-miss mo naman, at hindi mo tinanggap ang Panginoon sa kabila ng maraming nagsishare sa'yo, ate, mahal ka ng Lord, kuya, mahal ka ng Diyos, punta ka dito sa church, attend ka ng Bible study, niresist mo, ayaw mo magpasok lolo kasi nisip mo, di masaya ako pag andito yung mga kaibigan ko, pinipigilan mo yung kalagayan mo, ayaw mong aminin ang yung kalagayan na ikaw ay talaga ay empty. Kapag niresist mo ang tagapagligtas, kapag ikaw ay namatay, eternal, pero eternal death, doon naman sa impyerno. Kung saan, doon, kung paano ang mga tao doon kung paano ang mga kaluluwa, mga soul, doon sa langit ay nagsasaya, wala nang iyak ng paghihinagpis, kahirapan, hindi na mag-aaral, hindi na magtatrabaho. Diba? Imagine niyo yung life natin sa langit. One day, di ka na magtatrabaho, di ka na mag-aaral, hindi mo na kailangan humataw ng trabaho para lang kumita ng pera, mag-worship ka na lang kay Lord. Kaya nga dito sa lupa, mga kabataan, kung hindi ka natutong sumamba dito sa lupa pa lang, nako, wala kang pwesto dun sa langit. Kasi doon, every moment, every time, every second, nag-worship lang tayo doon kay Lord.
Wala ka nang gagawin doon. Wala kang maalalang malungkot. Ay, yung kapatid ko naiwan pa doon. Ay, yung ano ko, tita ko, lola ko. Wala na. Totally bago na lahat ng ating kaisipan. Unlike sa impyerno, kapag ikaw ay napunta doon sa tinatawag na eternal death, dahil ang iyong kaluluwa ay walang hanggan, kapag ang isang tao ay napunta sa impyerno, lahat ng alaala nung siya ay nabuhay dito sa lupa, maaalala niya. Sa langit, burado. Siyempre, hindi papayagan ng Lord na maagaw ng alalahanin mo yung joy na na-experience mo sa langit. Pero kapag ikaw ay napunta sa impyerno, alam niyo mga kabataan, ang impyerno, hindi doon ang pinaka-worst scenario, hindi ang pinaka dahilan kung bakit ang impyerno, hindi dahil sa apoy, hindi dahil sa uod lang, kundi dahil wala doon ang Lord. Walang pag-ibig, walang pag-asa, walang kapayapaan. Kahit humingi ka ng tawa doon sa impyerno, ang mga taong nandoon, ang mga kaluluwang nandoon, wala na. It's over. Kaya dito sa ating buhay sa lupa, kailangan natin matutunan alagaan yung ating kaluluwa. Dahil isang araw, ulitin ko, yung ikaw, yung totoong ikaw, yung totoong nasasaktan na nakakaranas ng grabing kagalakan, yan ang isang araw na haharap kay Lord. Hindi mo pwedeng iharap yung teacher mo, hindi mo pwedeng iharap ang pastor mo. Sabi mo, pastor, ikaw na nga lang, sabihin mo, mabait akong disciple, mabait akong member ng church, walang ganun. Ikaw lang ang haharap kay Lord. Ako lang ang haharap kay Lord. Yung inner self mo na pinapahalagahan mo at di mo pinapahalagahan, ayan ay isang araw haharap kay Lord. Kaya nga mga kabataan, ano bang yung ibig sabihin ni Pastora dito? Na we have to focus also dun sa ating inner self o yung kaluluwa natin. Kamusta ka na ba? Kamusta na ang iyong kaluluwa? Kamusta ang iyong puso? Totoo ka ba talagang masaya? For how many days of your life? Ilang beses ka nakakaranas ng grabing depression, nasa kwarto ka, umiiyak ka, malungkot ka. Dahil kung nakaka-experience ka ng soul sickness, walang pwedeng ibang tao ang pwedeng magsolusyon dyan. Kung paano ang human body ay merong artificial solution, si Lord, meron siyang absolute solution para dyan sa soul sickness na meron ka. Bakit mahalaga mga kabataan na malaman natin yung value ng ating soul? Number 1, para sa atin yon. Dahil kung ikaw ay malalaman mo kung gaano kahalaga ang kaluluwa mo sa harapan ng Lord, makikita mo yung halaga mo sa harapan ng Lord at sa maraming tao. Hindi ka magkakaroon ng self-pity. Isipin mo na parang, ano lang ako, galing lang ako sa mahirap na pamilya, kaya wala kang confidence sumarap sa maraming tao. Kapag natutunan mong pahalaga ng iyong kaluluwa, matututunan mo ding pahalagahan ang iyong sarili. Iingatan mo, alagaan mo ang iyong sarili. Pangalawa, matututunan mo din na unawain ang mga taong nasa paligid mo kapag natutunan mo na maunawaan yung value ng soul. Maunawaan mo, ay, kaya pala ganito to si kuya, si ate, pag lagi nakasimangot. Dahil naunawaan mo na may soul sickness pala na nagbibigay ng pagsimangot sa isang tao. Ay bakit kaya lagi to si ate, si kuya laging magagalitin? Naunawaan mo na ang soul sickness pala sa isang tao ay physically na nakikita na dumarating sa isang tao. Kaya tama yung sinabi nung nakarang Sunday at yung sinabi ng MC natin na bago magkasakit ang katawan ng isang tao, nagkasakit muna ang kanyang kaluluwa. Kaya hindi lahat ng mga sakit na nakikita natin, na nasasaksihan natin sa mga tao, bakit may sakit si ganito, si ganyan, bakit walang sagot,
Marami ang sakit na lumalabas ngayon na bakit parang maging ang medisina ay walang solusyon. Pero ang solusyon ay si Lord. Kaya kung gusto mong gumaling, gumaling ang iyong physical na katawan, gusto mong lumaya sa emptiness, gusto mong lumaya sa pagtatanong sa sarili mo, ano bang purpose ng life mo, kung totoo ba ang Diyos, kung gusto mong lumaya sa pagiging hopeless, sa mga bagay na emptiness na nasa buhay mo, kailangan mo si Jesus Christ. Walang iba. Hindi ka mababago, hindi ka mapapalaya ng mga taong nasa paligid mo. Bakit? Dahil for sure, lalo na kung wala silang pagkakilala kay Lord, nasa kalagitnaan din sila ng soul sickness na tinatawag. Kaya mga kabataan, kung bakit nandito ka sa church, hindi mo alam kung bakit ka nandito sa church, iyan ay paraan ng Diyos, daan ng Panginoon, para ikaw ay makakilala sa Kanya at makita mo ang totoong kalagayan mo at ng pamilya mo. Kung bakit ka dito dinala sa church, hindi lang para sa'yo. Dahil nakita ng Lord ang pamilya mo, ang kalagayan ng pamilya mo. Kaya bago niya maabot ang pamilya mo, kailangan merong isang tao. May isa lang tao na humakbang, na magsimulang makilala siya, na magsimulang maglingkod, mahalin ang ating Panginoon. Magugulat ka, isang araw, yung mga taong nasa paligid mo na lang, na dati wala kang pakialam, unti-unti binubuksan ng Lord yung mga mata mo, na ay, ganito pala ang tao, no? Kaya pala magagalitin, kaya pala may mga ganitong problema, bakit ganito si ganyan, bakit ganito tong tao na to, dahil meron palang emptiness sa puso ng tao na yun. Imagine ninyo kung lahat ng mga tao na nasa paligid, mga kaibigan mo, ikaw, ako, na nakakaunawa ng value ng soul ng tao, walang judgmental. Hindi mo husgahan ng isang tao, bakit ganyan siya, bakit ang pangit ng attitude niya, ng ugali niya. Bagkus, ang katulad ng ginawa ni Jesus Christ, aabutin mo siya, kakamustahin mo siya. Oh, kamusta ka na? Pero dahil nga mga kabataan, nandito tayo sa kalagayan na to na maraming mga taong inaabot ng Diyos sa pamamagitan ng mga lingkod niya. Ikaw, gagamitin ka isang araw ng Lord. Pakisabi sa iyong katabi, hawakan mo sa balikat. Pakisabi mo sa iyong katabi, isang araw, ikaw naman ang gagamitin ng Diyos. Diba? Huwag kang ngumiti-ngiti. Naku, isang araw. Sige, sabihin mo, isang araw ikaw naman ang gagamitin ng Diyos para ipahayag ang kanyang puso. Amen? Dati kaming mga kabataan ay dyan lang, halos paupo-upo lang kami. Dyan sa dulo, nagbubutas ng upuan, attend, in-invite lang classmate. Ako ay in-invite ni Pastora Sara nung kami ay 4th year high school Tapos, ang daming umaten ng high school classmate namin. Tapos, ayun, yung dating ayaw-ayaw mo pa, isang araw, magugulat ka na lang, ikaw na pala ang gagamitin ng Diyos sa mga taong nasa paligid mo. Kaya yung first timer dito sa church, wag kang ang tawag doon, isang araw, hindi kami magugulat na ikaw naman isang araw ang mangangaral dito. Sabi ko noon dati, hindi ako hawak ng mic dyan. Sabi ko, ayoko umawak ng mic dyan. Di nga ako nag-audition ng music team kasi ayoko nga talaga Pero gulat ka, dahil si Lord ay mahabaging Diyos, dahil si Lord ay disenyo niya tayo na makilala siya, magmahal tayo sa Kanya, maglingkod tayo sa Kanya. Yung path na ayaw mo, na against at oppose kay Lord, isang araw dahil sa mga pastors, dahil sa mga lingkod niya, sa church, isang araw nilalakaran mo na yung disenyo ng Diyos para sa iyo. Amen ba? Ulitin ko, hindi disenyo ng Diyos na magmukmuk ka. Pakisabi sa iyong katabi, walang anak ng Diyos na nagmumukmuk. Kahit, amen? Diba? Kaya ang isang taong wala ng soul sickness, wala yan ay masiyahin. Yung pagpasok pa lang ng church, smile na smile.
Kahit naamoy niya yung yung amoy ng CR. 'Di ba? Hindi yung pagpasok mo ng church. May tao na ba diyan? 'Di ba? Parang kaya mga kabataan, sa totoo lang, habang nagpapatuloy tayo kay Lord bilang isang young people, mas lalo mong makikita yung halaga ng iyong buhay. Napaka-enjoyable yung moment na magsama-sama tayong milang kabataan. Dati, yung iba sa atin, siguro kung wala tayo sa church, yung iba sa atin nag-iinom, nag-chess mag-isa, diba? Naglalaro ng basketball, nasa court ngayon, tama ba? Ang iba sa atin, nag-forshul dahil Sunday ngayon, nagbibideo okay, iba nasa SM, iba nakikipag-date, diba? Hawak-hawak pa yung bote kasi walang girlfriend, walang boyfriend. Yung iba nakikipag-date, pero nagulat ka na, Sunday, nandito ka sa church. Diba? Pakisabi sa iyong katabi, grabe talaga si Lord. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Come on, malakas na palakpak sa ating Panginoong Yesus. Amen. Salamat sa ating Panginoon. Kaya lang last week nung ating pinag-usapan, yung isang mama na lalaki sa Bible na shinare natin last Sunday, yung isang mama na paralyzed siya. 38 years siya nandoon sa paligid ng pool ng Bethesda. Isipin niyo yung pool of Bethesda, nandyan siya araw-araw for how many years? 38 years siya na nakaupo lang siya doon, nakabantay. Yun ang pag-usapan natin last week. At sa isang taon, isang beses lang daw kakaukaw yung angel at kung sino yung unang lulusong dun sa tubig ay yun ang gagaling. Itong mama na to na 38 years, na grabe ang kanyang karanasan, hopeless na. Abandon na, wala na siyang pamilya, naiwan na sa buhay, outcast na, wala na ang silbi sa community. Pero magulat ka, si Jesus Christ pumunta doon sa Bethesda pool at tinanong ng Lord, do you want to be healed? Gusto mo bang gumaling? Pagkatapos gumaling, bago gumaling, yung lalaki na 38 years na paralyzed yung kanyang katawan, na una mo nang ni-restore ng Lord yung soul ng tao na yon. Dahil yung tao na yon, wala nga siyang pag-asa na. Ang pag-asa niya na lang ay temporal. Iniisip niya, puro artificial. Imagine niyo, sa isang buong taon, yung mga paralyzed doon sa pool of Bethesda, ay isa-isa silang susulong doon sa tubig na yon. Eh yung mama na yon, sabi niya kay Jesus nung tinanong siya ng Lord, do you want to be healed? Sabi niya, wala nga pong naglulusong sa akin doon sa may pool. Diba? Kaya itong mama na to, nung tinanong siya ng Lord at nung shinare ng Lord yung kanyang puso para sa mga tao, para sa kanya, una munang na-restore yung kaluluwa ng tao na to. Tsaka na-restore yung kanyang physical na katawan. Ibig sabihin, mga young people, kahit anong, bilang isang kabataan especially, kahit anong hanap natin na solusyon doon sa ating emptiness, kalungkutan natin sa buhay, na broken ka ng isang lalaki, ng babae, o galing ka sa broken family, kahit anong hanap mo ng solusyon dyan, magbisyo ka, maghanap ka ng lalaki, ng babae, magkaroon ka ng maraming pera, maghanap ka ng mga bagay dito sa sanlibutan, hindi mo maitatanggi na ang katotohanan na ang hindi pisikal na katawan ang nangangailangan sa iyo, kundi ang iyong kaluluwa. Kaya kahit hanap ka ng artificial solution, mga bagay na meron ka sa buhay mo, kahit parang nasa iyo na ang lahat, mararamdaman mo pa rin yung emptiness sa puso mo. Bakit? Kasi nga, ang human body at yung ating soul, magkaiba ang kanilang needs. Kung iyong katawan ay pagkain na pisikal, pero yung soul mo, ang kailangan niya, si Jesus Christ. Hindi siya pwedeng artificial. Hindi pwedeng yung tao, mama mo, papa mo, boyfriend, girlfriend mo, magugulat ka kahit ang ganda-ganda ng girlfriend mo pag uwi mo sa bahay, o may boyfriend ka, o kaya may asawa ka pag uwi mo sa bahay, magugulat ka, meron pa ring space. May emptiness pa rin sa heart mo. Masaya ka naman kanina. Kumain ka naman ng masarap. Pero magugulat ka, bakit paghiga mo,
tumutulo yung luha mo, nakakaisip ka ng bakit parang walang saysay yung buhay ko, ba't totoo ba ang Lord? Nagtatanong ka, may mga ganong isip ka sa iyong isipan dahil hindi naabot yung pinakakailangan ng iyong kaluluwa. Kaya nga mga young people, kailangan na natin matutunan na si Lord ay mahal na mahal tayo. At hindi lang niya tayo mahal, mahal ng Diyos ang ating pamilya. Baka may kakilala ka, kapatid, kamag-anak, na grabe na ang soul sickness niya, yung nakikita mo sa mata niya yung grabeng lungkot, pero wala kang ginagawa. O baka ikaw ay nasa ganyang kalagayan, na tinatago mo lang sa mga kaibigan mo, sinasabi mong masaya ka, unhappy-happy naman, video okay dito, karaoke doon, inom doon, bisyo tayo, nag-church ka naman. Pero kahit nag-church ka, nagba-Bible study ka, kapag hindi mo inopen ang heart mo kay Lord, walang mangyayari. Dahil kung inopen mo ang heart mo kay Jesus Christ, doon lang may pagkakataon ang Lord na mag-take over sa life mo. Kaya young people, kailangan isuko mo ang buhay mo kay Lord. Hindi naman, alam nyo, nung nag-start ako dito mag-church 2010 hanggang ngayon, for more than 10 years na, isa sa mga nakita at nare-realize ko, mga young people, na hindi KJ si Lord. Dati kasi tayo mga young people, nisip natin, ay, ayoko maglingkod kay Lord, di na ako makakaganito, di na ako magiging masaya, di na ako makakaganyan, ganyan-ganyan. Pero, isa lang naman talaga ang gusto ng Lord. Hindi KJ si Lord, kasi nga siya ang source of joy eh. Hindi siya killjoy. Pero, kapag ikaw pala ay nagpapatuloy kay Lord, dahil itong soul natin ay galing sa Kanya, yung ating spirito, yung ating pagkatao, yung disenyo ng Diyos, habang ikaw ay gumaganap nung pinakadesenyo talaga sa iyo ng Lord. Yung joy na yan, kahit anong mangyari na sa paligid mo, hindi yan mananakaw. Pero kapag ikaw ay nasa mga kaibigan mo, sandalian lang, ilang minuto, ilang oras, masaya kayo, pero pag uwi mo na sa bahay, kapag may nangyari, kapag may nag-away-away sa pamilya, may nagkaroon ka ng problema sa school, sa trabaho, yung joy na yan na saglit lang, na hindi galing kay Lord, yung happiness na yan, ay naunti-unti nawawala. Bakit? Kasi hindi naman sa physical lang ang ating kasiyahan o yung happiness. Ang pinakakailangan talaga natin ay yung kagalakan na galing sa ating Panginoon. At yun ang dahilan kung bakit nagpapatuloy tayong mga Christian. Dahil kung naging Christian nga tayo, tapos nilalamon ka pa rin ng lungkot, ay hindi yun pagiging Kristiyano. Dahil sa kabila ng pagiging Kristiyano, oo, may problema ka nga, may mga bagay na pagsubok, pero kahit may experience mo yun, yung joy sa heart mo, hindi yan nawawala. Kahit merong mga panahon na ikaw ay namatayan, ikaw ay nawalan, nasa mga panahon na ikaw ay parang sinusubukan, mga panahon na alanganin, panahon na parang ikaw ay binubuli, panahon na ikaw ay parang wala ka ng makitang positibo. Kapag si Lord ay nasa heart mo, yung joy na yan, hindi yan mananakaw. Kahit magulo sa paligid, kalma ka lang. Bakit? Kasi si Lord ang pinanggagalingan ng iyong hope, ng peace, ng pag-ibig. At siya ang dahilan kung bakit ka nagpapatuloy sa buhay. Kaya young people, if dumating yung time na parang out of purpose ka na, parang, oo, ilang taon na ako nag-church, parang paulit-ulit na lang yung ginagawa ko, o galing ako sa pamilya ng pagiging Christian, o parang dumating yung time na parang nagsasawa ka na maging sa pag-aaral mo, parang tinatamad na ako mag-aral, parang wala akong napapala sa paligid ko, parang walang nangyayaring mga mabubuting bagay. Kung dumating na yung time, o nasa ganito kang sitwasyon, isuko mo kay Lord. Wag mong tigasan ang puso mo. Dahil
hindi mo pwedeng dayain si Lord. Oo, pwede mong dayain yung mga tao na sa paligid mo. Na you say na, okay lang ako, masaya naman ako, kahit ganyan-ganyan. Pero hindi mo pwedeng dayain si Lord. Dahil alam ni Lord kung ano ang laman ng ating puso. Tayong lahat ay umukot pumikit. Sa araw na ito, mga kabataan, kapatid, mga kapwa-anak ng Diyos, especially sa mga bagong dalo, sa mga ngayon lang naka-attend dito sa church, gusto po naming sabihin sa inyo na mahal kayo ni Lord. Ang dahilan kung bakit nandito ka sa church ay hindi para maging miyembro. Nandito ka sa church, ginamit ang iyong kaibigan, ginamit ang iyong classmate, ginamit ang iyong pinsan, kapatid, ginamit ang mga taong nasa paligid mo para dalhin ka dito ng Lord. Hindi para bigyan ka ng membership, palitan ng iyong relihiyon, o i-convert ka into something someone no. Matagal ka nang pinagmamasta ni Lord. Kung paano mahal na mahal ka ni Lord, kabataan, ikaw, mahal na mahal din ng Lord ang iyong pamilya. Alam ng Diyos ang mga panahong grabe ang iyong lungkot at wala kang mahinga ng tulong. Alam ng Lord ang mga panahon na nag-iisa ka. Alam ng Lord na mga panahon, kita ng Lord ang mga patak ng luha na lumabas sa iyong mga mata sa mga panahong parang wala ka ng pag-asa. You're experiencing soul sickness, depression. Sometimes kung na-question mo si Lord, totoo ka ba, Lord? Kung totoo ka, bakit ganito ang pamilya ko? Bakit ganito ako? Asan ka, Lord? Nasa ganyan ka bang kalagayan? Sometimes hindi mo nararamdaman si Lord. Sige, habang nakayuko at nakapikit ka, walang pwedeng humusga sa iyo dito. Nakatingin si Lord sa heart mo sa araw na ito, kabataan. Oo, alam ng Lord lahat ng panalangin mo. Alam ng Lord lahat ng hinaing mo, problema mo, lahat ng mga sinasabi mo sa tao, lahat ng mga negatibo na nasa isip mo, lahat ng mga hinaing mo sa puso mo, galit, tampo, hinanakit, alam yan ng Lord. Pero gusto din ng Lord na i-open mo yung puso mo. Bigyan mo ng pagkakataon ng sarili mo sa araw na ito na ipagamot yung soul sickness na meron ka ngayon. Grabe ang iyong lungkot. Grabe ang emptiness mo. Grabe ang na-experience mong problema. Hindi mo maintindihan ang sarili mo, ang mga taong nasa paligid mo. O may mga tao kang mga kakilala, kamag-anak, magulang, nasa kaganong kalagayan. Ikaw muna ang nais bigyan ng Diyos ng solusyon, kabataan. Sige, habang nakayuko at nakapikit ka, walang imposible sa Diyos. Habang nakayuko at nakapikit ka, kabataan, walang imposible kay Lord. Kayang-kaya kanyang baguhin. Kayang-kaya niyang bunutin yung grabing emptiness sa heart mo. Basta maging totoo ka lang. Tama na ang panahong pagpapanggap sa social media. Tama na ang mga hateful words, mga kasinungalingan. Tama na. Habang nakayuko at nakapikit ka,
Kausapin mo si Lord, kamusta ka na? Ano ba ang totoo mong kalagayan? Sabihin mong yung totoong kalagayan. Sige, kausapin mo si Lord. Take your time, kabataan. Habang nakayukot, nakapikit ka, sige, i-release mo yan kay Lord. Marami kang bagay na naranasan na pain mula sa mga magulang mo. Hindi mo makalimutan ang sinabi nila sa iyo, na mga kapatid mo. Minsan nagsiself-pity ka, parang walang nagmamahal na kakaunawa sa iyo. Hindi yan totoo. Bago ka pa ipinanganak, kabataan, plinano na ng Diyos ang buhay mo. Hindi niya plinano dyan na kawawain mong sarili mo, maliitin mong sarili mo, i-separate mo sa mga tao ang sarili mo. Hindi kasama ang disenyo ng Diyos sa buhay natin na tayo ay maging problema. Tayo ay ginawa ng Diyos para maging solusyon. Kaya habang nakayukot, nakapikit ka, kabataan, sige, i-release mo kay Lord ang totoo mo kalagayan. May pamilya ka na, pero hindi mo pa rin makuha ang totoong kagalakan na galing, na hindi may kukumpara na kagalakan galing kay Lord. Alam mo yan. Kapag tayo ay sumasamba kay Lord, kapag ino-offer mo ang puso mo kay Lord sa mga panahon na nandito tayo sa church, pinupuspos ka ng Diyos ng kagalakan, hindi sa pag-aaral. O masaya tayo nag-aaral ka, nagtatrabaho, pero alam mo sa sarili mo na ang pinakagalakan na meron ka, na nasa puso mo ay mga panahon na sumasamba ka kay Lord. Kaya habang nakataas ang iyong dalawang kamay, come on, taas natin ang ating dalawang kamay kay Lord. And receive this afternoon, tonight. Sige, habang nakataas ang iyong dalawang kamay sa ating Panginoon. Sige, kabataan. Meron ka bang galit, hinanakit sa iyong mga magulang? Sa mga tao na sa paligid mo? May someone na nakasakit sa damdamin mo? Yan ang mga nagiging dahilan. Mga senyales, sign na ikaw ay may soul sickness. Ayaw mo magpatawad sa tao, ayaw mong patawarin ang iyong mga magulang, mga tao na sa paligid mo. Come on, isipin mo mga taong ito. Sila ay nakakaranas din ng soul sickness. Katulad mo, nakakaranas din sila ng emptiness. Hindi mo lang alam. Hindi mo lang alam ang mga magulang mo. Minsan umiiyak sila. Ang magulang mo, ang tatay, mama, papa mo, mga kapatid mo. Akala mo masaya. Akala mo walang problema. Akala mo chill lang sila. Babalik sila dito sa bahay, kakain, matutulog. Akala mo walang problema. Pero hindi mo na nakikita na grabe ang kanilang paghihirap sa damdamin. Kaya nandito ka sa church kasi ikaw ang gagamitin ng Diyos para makalaya sila sa soul sickness na katulad na na-experience na maraming kabataan. Yes, so Jesus, tayong lahat ay tumayo, kabataan. Come on, tayong lahat ay magtaas ng kamay sa ating Panginoon. Yes, so Lord God, we glorify your sweet, precious name, Lord. Holy Spirit, take over. We receive the peace. We receive the love, Lord God. We receive, Lord God, the joy, O Lord God. Let your joy, O Lord God, be upon, O Lord God, to your young people. Ang kagalakan po, Panginoon, na galing sa iyo, O Lord God, ng aming lakas, O Lord God, ay sumaamin, O Lord God, sa mga kabataang narito, O Lord God. We destroy, Lord,
the suicidal thoughts, O Lord God, the spirit of suicidal thoughts, O Lord God, ang spirito, Panginoon, ng self-pitiness, O Lord God. We declare, Lord God, your name, O Lord God. We declare life. We declare life. We declare life, Lord God. We declare healing, Lord. We declare healing, Lord God, sa mga kabataang may soul sickness, sa aming pamilya, O Lord God. Sa araw pong ito, O Lord God, we are representing our family. Where we are representing our family, O Lord God. Kasama sila, O Lord God, sa aming ipinapanalangin sa araw pong ito. O Lord God, sinusuko namin ang galit, ang mga inanakit, tampo, Lord God. Lahat po, Panginoon, ng mga negatibo, O Lord God, na aming nararanasan, O Lord God. We surrender it, Lord God, to your name, O Lord God, at your feet, Lord God. We cast out, O Lord God, everything that is not from you, Lord God. Mula sa kaaway, Panginoon, we destroy every stronghold, so Lord God, we destroy soul sickness sa aming pamilya, sa aming mga buhay, O Lord God. We bless your name, O Lord God. We bless your name, O Lord God. Salamat po, Panginoon, sa araw pong ito, Lord God. Ikaw po ang aming kapayapaan. Ikaw ang aming pag-asa. Ikaw, Lord God, ang aming kagalakan. Hayaan mo ang mga kabataang ito, Lord God, ay patuloy ka naming makilala, Lord. Patuloy ka naming maunawaan, Lord God, ang iyong puso. Patuloy ka namin, O Lord God, mahalin at mapaglingkuran, Lord. Salamat po, Panginoon, sa araw ito, Lord God. Bless each life. Bless each everyone, O Lord God. Samahan mo, Panginoon, ang mga kabataang narito, Lord. Simula buong isang linggo, kasama ng mga kapatid namin sa church, Lord God. May ginawa ka, Lord God. Pag uwi namin, Lord God, we will realize something na hindi pala namin kailangan malungkot dahil merong nag-iisang Diyos na aming Panginoon nagmamahal sa amin. Hindi pala namin kailangan magmukmok. Hindi pala namin kailangan mawala ng pag-asa dahil tinanggap ka namin, Lord God. Ikaw ang kapayapaan, pag-asa, pagmamahal at kagalakan. Salamat, Lord God. Sa iyo po ang karangalan, Lord. Sa iyo ang aming puso, ang aming kaluluwa, Lord God. Sa iyo, Lord God, ang aming buhay, O Lord God, magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin si Lord. Come on. Bigyan natin ng malakas na palakpak si Jesus. Come on. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Praise the name of the Lord. Sige po, tayong lahat ay makakaupo na. Amen. Salamat sa ating Panginoon. At patuloy natin pag-uusapan, mga young people, ang patungkol sa ating patungkol sa kaluluwa. Sa ngayon, ang topic natin tangi kong hinaangad, ang presensya mo ang laging kinauuhawan. Pagmamahal mo ang laging nararanasan. Panginoon, ikaw ang lagi kong inaasam. Sinasamba kita, tanging ikaw lamang ang Panginoong karapat dapat sambahin. Sus, pangalan mo ang laging sasambitin, purihin ka, Jesus. Ikaw ay purihin.
tangi kong hinahanap. Ang pasensya mo ang laging kinauuhaw. Pagmamahal mo ang laging naranasan. Panginoon, Ikaw ang lagi kong inaasahan.